Ngayon mga repa ay ikikwento ko sa inyo ang karanasan ko sa pagbibisikleta. Pero itong experience na ikikwento ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang bisikleta na hindi katulad ng mga nakasanayan natin na bisikleta. Kasi una, ang kinasanayan kasi natin na bisikleta ay mayroong preno. Eto wala. Pangalawa, ang kinasanayan natin na bisikleta sa tuwing pumipidal ka ay pwede kang tumigil sa pagpadyak. Naka-free-wheel mga repa. At ito, ang malaking pinagkaiba na itong kinasanayan natin na bisikleta dito sa bike na ito. Kasi dito, hindi ka makakatigil sa pagpadyak. Kasi ito ay isang fixed gear bike. O ang tawag ng karamihan ay fixie. Nakarekta mga repa. Karamihan ay natatakot gamitin yung gantong bike. Pero hindi ko sila masisisi. Ang delikado na nga nung normal na bike. Tapos ito ay mas pinadelikado pa. Kaya naman nung first time ko ginamit to, ay talaga naman napaka-challenging. At nagsimula to, nung mga panahong mapayapa ako nakatambay dito sa amin. Sabay bigla akong chinat ng tropa ko at lumabas daw ako kasi nasa tapat siya ng bahay namin at meron daw siyang ipapakita sa akin. Ano Harap na magbike. Ay wala na, may bike na. Noong mga panahon na yun, ay wala pa akong alam sa Pixie. Ang alam ko pa lang na bike noon ay yung mga mountain bike, road bike, at saka mga BMX. Kaya naman nung pinahiram sa akin to ng tropa ko, ay ang sinabi agad niya sa akin, ay dahan-dahan lang daw ako sa pagbabike kasi nakarekta daw yung bike niya at hindi daw natigil ang pedal neto sa pag-iikot. Paano yun? Eh di ang hirap i-bike neto. Sanay na lang yan, pre. At ayun na nga ba sinasabi sa balita, tama yung iniisip ko kasi nahirapan ako i-bike ito. Nanibago kasi ako kasi nalalaban yung pedal. Nung napabilis nga lang na konti yung pagpadyak ko, bigla naman bumilis yung ikot ng pedal. Kaya naman muntikan ako matumba kasi hindi ko masabayan yung ikot. Talaga naman dalas-dali ako sa pagtigil, sabay baba kasi baka mabangasa ko pa yung bagong bike ng tropa ko. At pagkatapos nun, kaya pala siya pumunta sa amin kasi yayayain niya ako na bumili rin ng Pixie bike para makapaglibot-libot daw kami dito sa amin. At sabi ko nun, ay ayaw ko ng Pixie at mountain bike na lang ang bibilin ko kasi sanay ako doon at baka madisgrasya lang ako sa Pixie kasi nahihirapan ako i-bike to. Sabay sinailstok ako ng tropa ko nun at sinabi niya sa akin na wag na daw mountain bike ang bilin ko at mag-Pixie na rin daw ako kasi sabay daw kami magpa-practice gumamit na ito. Noong mga oras na yun sinabi ko lang na pag-iisipan ko. Pero ang isip-isip ko ay pag nag-Pixie ako ay baka mahirapan ako mag-bike pag nasa highway na ako. Tapos kinabukasan, nagchat na naman sa akin ng aking tropa na nasa tapat ulit daw siya ng bahay namin. Tapos nung paglabas ko, kasama niya na yung isa niyong tropa. At itong tropa niya na to, ang nag-engganyo sa kanya na bumili ng Pixie. Sinama na daw niya para engganyohin din daw ako bumili. At ang sinabi ko ng mga oras na yon ay sige, bibili ako ng Pixie pero lalagyan ko muna ng preno pang emergency. Pero sinabi nila sa akin na no need na daw ng preno kasi mas maganda daw na masanay na wala nun. At matapos ako ma-sales-stock ng dalawang tropa ko nun ay napag-isip-isip ko na wala namang masama kung susubukan ko. O sige, bibili na din ako. Kaya nung kinagabihan, nagsusearch na ako sa internet kung ano magandang fixed gear bike para sa beginner. At ang dami nagre-recommend ng Cell 2K series, kaya yun na lang ang binili ko. At eto siya mga repa, wool bike ko siya nabili. Dami pa nga iba't ibang kulay na pamimilian, pero black ang akin napili kasi malamig sa mata. At pagkatapos nun, diretso bike na kami. Kabado 20 pa nga ako nun nung first time ako nagbike sa highway. Kaya naman dahan-dahan lang ako pumidal. Sabay back pressure lang ang puhunan ko noong mga panahon na yun. Tapos ang pinakasandalan ko, pag hindi ko na kaya i-back pressure, yung tatapakan ko yung gulong sa likod. Yan ang pinakang emergency brake ko nun. Naalala ko nga nung first time namin maglibot-libot dito sa lugar namin ng mga tropa ko, ay tawan-tawa ko kasi sobrang dami na agad nangyari. Una na dyan ay yung pinili naming ruta na pagbabaikan. Pare-pares kasi kami na first time na magbabike doon. Tapos ang malala pa dito ay hindi namin alam na hindi ito beginner-friendly na ruta. Ay talaga namang gabuti lang pawis namin sa lalaki ng truck na nakakasabay at nakakasalubong namin. Tapos ang dami ding ahon at lusong. Ayoko pa maging kwento ng mga panahon na yun. Kaya nilalakad ko na lang pag may lusong. Sabay babaykin ko na lang pag paahon na. Ay talaga namang pigang-piga nung pinidal ko pataas. Yung ba namang walang buwelo sabay ang tarik ng ahon. Ngisigman din ang hita ko pagdating sa taas. Ang daya nga ni Bundang nun kasi hayahay lang siya sa ahon kasi mountain bike yung gamit niya. Tapos kami nung isa kong tropa ay naka-Pixie. Pinahinga ko lang saglit yung mga paa ko nun. Tapos nung okay na, ay balik na ulit kami sa pagpadyak. Sabay hindi na kami sa highway nagbabike nun. Kaya wala na malalaking sasakyan kami nakakasabay. Tapos solong-solo pa namin yung kalsada kasi wala halos masyado nadaan na sasakyan. Sabay sobrang aliwalas pa kasi sobrang daming puno sa paligid. Ay talaga namang napaka-relaxing.
Tapos maya-maya ay naisipan muna namin tumigil at magpahinga nung may nakita kaming tindahan. Kailangan na din kasi napansin namin na hindi na naimik si Bundang. Kaya pala hindi makausap ay pagod na daw siya. Sabay nagdedelim na daw ang paningin niya na hindi man lang sinasabi sa amin. Buti na lang naisipan namin na tumigil muna kasi baka may bit-bit na kami pag-uwi pag nagkataon. Tapos nung nakapagpahinga na kami, ay diretsong balik na ulit kami sa pagbabike. At holy sweat mga repa, di pa kami nakakalayo ay may bumungad na agad sa amin na kalbaryo. Kasi sa unahan namin ay may natatanaw kami na lusong. At etong lusong ahon na to mga repa ay ang pinakang final boss sa ruta na tinahak namin na nung mga panahon na yon ay hindi pa namin alam. Yung mga una-una kasing lusong ahon, kaya-kaya pa naman. Pero ito ay grabe ng pagka-OA sa tarik. As in, parang putol na yung kalsada pag natanaw mo sa malayo. At ako naman tong beginner ng mga panahon na yun. Ang sinabi ko ba naman, pre, tara karipasin natin pa jack pababa. Tara! Ang iniisip ko kasi ng mga panahon na yun, pag yung binilsan namin ng pababa, madali na lang kami makakaahon pataas. Which is, tama naman. Pero nung malapit na kami at natanaw ko na yung lusong, ay talaga namang kinalabutan ako sa nakita ko. Ay, oh my God! Sobrang tarek! Ang gear ratio ko pa naman nun ay 44:17. Napakababa. Kaya naman nagmala-helicopteran pa ako nun sa sobrang bilis ng pag-ikot ng pedal ko. Sa sobrang bilis nga ay hindi na masabayan ng pa ako. Kaya naman naging sobrang alog ng pagmamanobela ko. As in malapit na akong matumba. Buti na lang, sa kalagitnaan ng pagpapani ko ng mga oras na yun, ay naalala ko mag-emergency brake. Kaya naman pinilit kong tagtagan yung tsinelas ko nun sa strap, sabay apak sa likod na gulong. Ay talaga naman nakahinga ako na maluwang kasi buti na lang ay napigilan ko yung bike ko at hindi ako sumemplang. Buti nga hindi rin sumemplang yung isa kong tropa. Kasi nung tinanong ko siya kung anong ginawa niya para bumagal sa paglusong, ang ginawa lang daw niya ay back pressure. Buti na lang pagkatapos nun ay chill ride na lang at wala nang ahon lusong sa ruta namin na yon. Pero inabutan na kami ng dilim bago mapunta sa aming destinasyon. Kaya naman nagkayayaan kami kumain sa parisan at talagang wala na karga mga paa namin sa pagod. Tawan-tawa nga kami nun kasi habang nakakain kami biglang may nagrambulan ng mga bata sa harapan namin. Ang mga ako pa nga nun kasi 2 babae versus isang lalaki yung nagrambulan. Pero hindi na ako nagulat ng mga panahon na yun kasi dun sa pinuntahan namin na yun ay napaka-notorious talaga ng mga bata dun tuwing gabi. At pagkatapos namin kumain at mag-enjoy sa libreng palabas, ay nagkayaan kami pumunta sa 7-Eleven para bumili ng inumin. Tapos nung pag-upo ko, ay tawan-tawa ako nung nakita ko yung aking tsinelas. Kasi tingnan nyo naman to mga repa, upod na upod dahil dun sa pagpreno ko sa gulong. Tapos habang nakatambay kami, ay bigla may dumating na 3 bata tapos nakita nila na naka-pixie kami. Sabay yung pinakabata sa kanila ay tinanong sa amin kung pixie nga ba yung gamit namin. Tapos pagkasabi ko ng oo, ay dumiretso sakay agad siya sa bike ko, sabay tanong kung pwede daw makahiram. At dahil bulinggit pa siya at doon agad siya sumakay sa may saddle, ay na-out of balance siya at dumiretsong plakda sa semento. Ang takot nga namin nun kasi nakahiga lang siya tapos hindi nagalaw. Hanep, paano to? Napagkukata tong bata na to? Ay laking ginhawa ko man din nung bigla siyang tumayo, sabay pagpag ng dumi sa katawan na para bang wala nangyari. Tapos yung isa namang bata ay hinawakan yung bike ng isa kong tropa tapos nagtanong kung pwede daw to hiramin. At pumayag naman tong tropa ko na to. Akala namin nung una ay magpapaikot-ikot lang siya dun sa tapat ng 7-Eleven para itry yung bike. Pero ang ginawa niya ay dumiretso siya sa may highway sabay nagbike palayo ng 7-Eleven. Hanep pre, nadenggoy ata bike mo. Tawan-tawa pa nga ako dun sa 2 kasama ng bata kasi tinatakot yung tropa ko. Naku, wala na yung kuya. Dumiretso uwi na yun. Oo nga, magnanakaw pa naman yung isang yun. Kahit magtanong-tanong ka dito kuya, kilalang magnanakaw yun. Oo, ilang beses pa nga na barangay yun eh. Tapos nung halos magsasampung minuto na hindi pa rin nabalik yung bata, ay ang ginawa ko ay sinubukan ko tong hanapin. Isip-isip ko nga nun baka nasagasaan o kaya naman nagsemplang sa may kalsada. At makalipas ng ilang minuto kong paglilibot ay sumuko na ako kasi hindi ko siya makita at ang dilim din kasi sa mga bandang iskinita. Tapos nung pabalik na ako sa 7-Eleven ay sakto na tanawan ko siya at nakita ko na nagbabike na siya pabalik sa 7-Eleven. Pagkarating ko nga doon ay niyaya na agad ako umalis ng tropa ko nung nakuha niya na yung kanyang bike. Nung naando na nga kami sa bahay nila nakatambay ay tawan-tawa kami sa mga nangyari. Ay talaga namang never na daw ulit tatambay tuwing gabi sa lugar na yon. Nung chinek nga namin yung bike niya, ay nakita namin na may bangas ang pedal neto. At tama nga yung kutob ko kanina na naaksidente yung bata at sumemplang siya.
Habang nakatambay nga kami noon, ay tawan-tawa kami kasi sa isang araw lang na yun ay sobrang dami na agad na nangyari. At dahil din doon sa matarik na lusong incident ay napag-isip-isip ko na kailangan ko na mag-ensayo kung paano mapatigil ang aking bike na hindi na kailangan tapakan yung gulong. Ay piyadong walang tatagal sa akin tsinelas at sapatos pag ganun lagi ang ginagawa kong preno. Kaya naman, nag-practice na ako kung paano mag-skid. Ano nga ba ang skid kung matatanong nyo mga repa? Ito yung pipigilan at ititigil mo sa pag-ikot yung pedal gamit ang iyong mga paa para tumigil yung pag-ikot ng gulong sa likod ng bike mo. At eto mga repa, ang pinakang break na mga fixie. Kaya kung beginner ka pa lang, ay napakahalaga na matutunan to. Kasi ito ang pinaka-effective na method na pagpreno sa isang fixie, maliban sa emergency brake. Yung unang linggo nga na pagpapractice ko ng skid, ilang beses ako muntikan masemplang. Hindi ko kasi makuha nun yung timing sa pagpigil ng pedal. Dapat kasi ay pantay yung pedals mo sa ground. Tapos yung isa mong paa ay hinihila pataas yung isang pedal. Tapos yung isa naman ay dapat tinutulak yung kabilang pedal pababa. Pero ng mga paunang araw na pinapractice ko to, ay hirap na hirap akong gawin. Pero tuloy pa din ako nun kahit sobrang sakit na ng paa ko. Tapos pagdating ng palimang araw, dito ay medyo nagagamay ko na ng konti kung paano mag-skid. Hindi ko pa fully napipigilan yung pedal ko ng mga panahon na yan. Pero natutuwa ako kasi kahit papano ay nagkaka-progress din naman ako. At para sa mga nagfi-fixie din dyan, ay may tanong lang ako sa inyo. Nung nagpa-practice din ba kayo mag-skid noon, ay nakakanda pa din ba hita nyo? One time kasi ay nakitambay ako sa bahay ng GF ko. Mapayapa lang ako nanonood noon. Tapos maya-maya ay nagulat ako sa GF ko kasi bigla siyang sumigaw sabay tinuro yung hita ko. At nung pagtingin ko ay nagulat din ako kasi sobrang laking pasano nasa hita ko. Kasi tingnan nyo naman to kung gaano kalaki. At nung tinanong niya sa akin kung saan ko daw nakuha yon, ay hindi ko maalala ng mga panahon na yon kung saan at paano ko nakuha yung pasahan na yon. Ang takot niya pa nga nun kasi baka may sakit na daw ako. Tapos naalala ko na pagbabike lang naman ang ginagawa ko. Tapos doon ko lang napagtanto na dahil pala sa pagpapractice ko ng skid, kaya namamasa yung hita ko. Minsan kasi natama ng malakas yung hita ko sa top job, kaya siguro namasa ng ganun. Tapos pagdating ng 3 linggo ng pagpapractice ko ng skid, dito ay nagamay ko na ang timing kung kailan tatayo sa saddle at pipigilan yung pag-ikot ng pedal. Noong mga panahon na yan ay tuwan-tuwa ako kasi nakakapag-skid na rin naman ako kahit papano. Kaya naman nabawasan ng konti yung kaba ko sa tuwing nagbabike ako sa highway. At pagkatapos noon ay hindi agad ako tumigil. Nag-practice pa rin ako na nag-practice para maging consistent ako sa pag-skid at maging muscle memory na lang to sa akin. At itong lahat ng pagod at sakit ng paa na natamo ko sa pagpa-practice ng skid ay nagbunga din naman at naligtas ako sa kapahamakan. Isa na dyan ay nung nagbabike ako na mapayapa. Sabay bigla lumiko yung nakatigil na motor sa gilid tapos hinara dun sa dadaanan ko. Ay talaga namang skid ako malala nun sabay iwas. So sobrang proud ko nga sa sarili ko noon na naiwasan ko yung motor ay hindi ko na nakuhang magalit kay manong driver. Kasi kung nagkataon na hindi pa ako maalam mag-skid noon, piyado salpok ako doon kasi hindi siya ganun kalayo sa akin. Kaya kung baguhan ka pa lang sa isang fixie ay iniinganyo ko kayo na aralin lahat ng method kung paano pahintuin ang isang fixie bike. Kasi maraming method mga repa kung paano pahintuin ang isang fixie pag wala kang brakes. Kaya ngayon mga repa ay ipapakita ko sa inyo kung ano-ano mga ito. At ito mga to ay naka-order mula sa pinakamadali hanggang sa pinakamahirap. Kaya kung biningging ka pa lang sa fixie, etong dalawang method na to ang pinakamagandang gawin para bumagal ka at huminto sa iyong fixie bike. Una na dyan ay yung back pressure. Ito ang isa sa pinakamadali at effective way para mapabagal mo ang takbo ng iyong fixie bike. Gagawin mo lang ay pipigilan at lalabanan mo ang pag-ikot ng pedal gamit ng iyong mga paa. Isa nga to sa lagi kong ginagamit na method para mapabagal aking takbo. Mas tatagal ding hindi mapupudpud ang gulong mo pag gantong method sa paghinto ang gagawin mo. Ang padalwa naman dapat mo matutunan pag beginner ka pa lang ay yung emergency brake. Ito yung aapakan mo yung gulong sa likod ng bike mo. Ay talaga namang etong pinakasandalan ko dati nung hindi pa ako marunong mag-skid. Napaka-effective kasi. Talagang hinto ka kagad pag ito ginawa mo. Ang problema nga lang ay mabilis mauubos yung tsinelas at sapatos mo. Sunod naman na method na pagpreno ay yung half skid. Kung yung unang dalawang method ko na na-mention ay easy difficulty, eto namang half skid ay medium difficulty. Ang gagawin mo kasi dito ay itatalo mo yung gulong ng bike mo sa likod para madali mo ito mapigilan at mapabagal mong iyong takbo. Magto-twerk lang naman kayo dito mga repa. Para sa akin, pinadaling version lang naman to ng skid. At itong half skid ay lagi ko itong pinapartner sa back pressure. Kasi sa tuwing mabilis ang takbo ko tapos binaback pressure ko, sabay hindi nabagal agad ang aking takbo, ay sinasamahan ko ng half skid para bumilis ang pagbagal ng aking andar.
Kaya kung nagtitipid ka sa gulong, ay maiging half skid na lang ang gamitin mo. Kasi dito susunod na method para makapag-brake sa fixie ay ang skid. Dito talaga ubos yung gulong mo. At para sa akin, ang difficulty nito ay hard. At dahil matakot to sa gulong, ay ginagamit ko na lang to sa tuwing emergency na talaga. At pa mag-i-skid nga pala kayo mga repa, ay nakadepende ang haba ng skid mo kung gaano kalayo ang posisyon mo pag nag-off saddle ka. Kaya kung gusto mong tumigil agad, ay huwag ka masyadong lalayo sa saddle mo. Kasi pag masyado ka nasa unahan, ay nasa unahan na din lahat ng bigat. Kaya mangyayari ay hindi na masyadong makapit ang iyong gulong sa kalsada. Kaya ang kakalabasan ay malong skid ka lang doon mga repa. Ay piadong salpo kapag may bumigla sa iyong sasakyan tapos ganyang skid ang ginawa mo. Ang sunod naman na method na pagpreno sa fixie ay ang whip skid. At ang difficulty neto ay pawang mga eksperto lang ang nakakagawa neto, difficulty. Eto kasi yung skid na sasamahan mo ng paling patagilid yung gulong mo sa likod. Kasi kung sa half skid ay magto-twerk ka, dito naman ay makembot ka. At mas effective din to sa paghinto ng mabilis kaysa sa normal na skid. Kasi mas matindi yung traction ng gulong mo sa kalsada. Kaso ang problema ay mas matindi rin to makapudpud ng gulong kaysa sa normal na skid. At yan mga ma-friend ang iba't ibang uri ng method na pagpreno sa isang fixie bike. At kung beginner ka pa lang sa pagpifixie, sana nakatulong to mga shinare ko sa inyo ngayon. Kaya paano ba yan mga repa? Arat na mag-fixie! Let's make the most of the night like we're gonna die. Beat to the beat of the drums. Oh, what a shame that you came here with someone. So while you're here around, let's make the most of the night like we're gonna die. So yun muna mga repa, sana nagustuhan nyo ang mga kwento ko sa inyo ngayon. At huwag nyo nga rin pala akong gagayahin dito mga repa kasi dapat naka-helmet kayo pag magbabike. At pag naka-fixie ka naman ay dapat meron kang foot retention. Napakahalaga niyan mga repa, lalong-lalo na sa inyong safety. Kasi hindi pwede mawala yan, lalong-lalo na pag biningging ka pa lang. So yun muna mga repa, stay safe lagi sa ating mga siklista sa daan. At para naman sa dalawang tropa na kasama ko mag-bicycle, ay meron din silang YouTube channel mga repa. Subscribe na kayo sa channel nila, iwan ko na lang yung link sa description box below. Pero bago ang lahat mga ma-friend, ay wag nyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe. At pindutin nyo na din yung bell notification na yan para updated kayo sa ating mga padating pang animation. So yun muna mga erp, kita-kits sa ating next video. Peace!